Let's get straight to the topic, tirahin na natin to. Justin Brownlee, posible nang makalaro bilang isang local Gilas Pilipinas player. At Kai Sotto, ginulat at pinasaya ang kanyang mga teammates at mga fans ng Koshigaya Alpas. Sa susunod nga po na taon na 2026, si Justin Brownlee po pala ay magsasampung taon na dito sa Pilipinas. Na nagsimula nga po ito bilang isang import ng Ginebra San Miguel noong 2016 at naging naturalized Filipino noong 2023. Na isa po yata ito sa balak ng Gilas Pilipinas at ganon din ni Coach Tim Cone na gawing isang local player itong si Justin Brownlee ng Gilas Pilipinas. Dahil nga may rule ng FIBA na kapag meron ka ng 10 taon na resident sa isang bansa, then naglalaro ka pa sa local league, na kahit banyaga ka pa, ay pasok ka sa exemption o rules ng FIBA. Na ito ring malamang ang tinatrabaho ni Coach Tim Cone, kaya na lang ganun siya mag-stick sa kanyang roster. Na mukhang pinaghahandaan talaga ni Coach Tim Cone at ng ating SBP ang parating na FIBA World Cup sa 2027 at qualifiers sa gaganaping Los Angeles Olympics sa kasunod na taon na 2028. Suma total, 40 years old na si Justin Brownlee sa mga panahon na yon. Pero hindi pa rin kukupas yung husay ng isang Justin Brownlee, sigurado yan. And if ever mapagbibigyan bilang isang local player to, susugal pa rin dito si Coach Tim Cone. At mas lalakas pa tayo kung meron tayong bagong naturalized player. At sa iba pong istorya, after 2 months, muli na naman nakatapak si Kai Sotto sa kanilang home court na Koshigaya Alpas. Na dito nga ginulat niya yung mga fans, ganun din yung kanyang mga teammates. Na baka sa kanilang mga muka, na miss nila si Kai Sotto. At yung pagtanggap ay talagang mainit pa rin. Na kanila nga pong sinisigaw yung pangalang Kai Sotto. Na hindi naman binigaw ni Kai Sotto yung mga fans. Kanya pong sinuklian ng matamis na mga ngiti at pagkaway sa mga fans ng Koshigaya Alpas. Patunay rin po na maganda yung tinatakbo ng rehab at yung kanyang kondisyon ay gumaganda na po. Patunay yung kanyang paglalakad na parang isang normal at walang natamong injury.